Mayad nga lo mga tangay, kasaba karyo ka naman po ang aming lulutuin dito sa bukid. Ay ang sarap-sarap naman ngayon magmerienda kasi nauulan-ulan dito sa amin sa Basakan. Ay pag mga ganitong panahon nga naman mga tangay, abay ang sarap naman magmerienda sa bukid ng ganitong mga taglamig. Kaya naman mga tangay, dali-dali naman si ako magpamakot sa pinaw. Ay magpatinga sa pugon. Sabi ko nga kila nanay at tatay, mas magandang mga saging at kasaba na lamang aming kinakain sa dito sa bukid kumpara naman doon sa mga nabibili sa mga tindahan na mga preservative. Kasi nga mga tangay, kapag ikaw mismo nagluto sa bukid, talagang alam mo walang mga chemical na nakahalo dyan at talagang alam mong masarap ang niluluto mo kasi ikaw mismo nagluto, ikaw mismo naghukay ng kamuti dyan sa mga tinamin naman mga kamuti dyan sa mga kapaligiran at mga ano daw? At ginawa na nga lang namin ang pugo ng punso dyan sa may tabi ng kamalig at kubo namin mga tangay. At syempre naman mga tangay, nagpaalam din kami dyan. Uy, tabi-tabi po gagawin naming pugo yung punso. Alam nyo naman mga tangay, mga paniniwala pag nakatira ka sa bukid na makatumai ka ng lansang. Uy, lansang, baka tumay ka ng bako. Ay baka naman umaga yung ano mo, yung ay kaya naman mga tangay, nagpaalam kami yan bago namin gawin ang pugon na yan. Pagkatapos nga namin gadgarin mga tangay ang kamuting kahoy, ay pipigain natin yan. Pipigain to the maximum of the force of you. Dahil kung hindi mo yun pipigain mga tangay ng malakas to the moon, hindi po kasi siya masarap at nagkakaroon ng moist, minsan nakakasira pa ng tiyan. Kaya pigang-piga naman ang nanay ko dyan sa abot ng kanyang lakas at makakaya ng abilidad. At habang pinipiga at ginagadgad nga namin mga tangay ang kamuting kahoy dyan, ay mayroon na akong nalutong kamuting kahoy dyan na pwede namin kainin. Sarap-sarap talaga ganyan ang buhay natin sa mga bukid. Pagkatapos nga nating pigain ang kamuting kahoy mga tangay, ay gagawa tayo ng ating lutuan. Ganyan lang, sa lata lang natin gagawin at gagawa tayo ng bao na ating lulutuan. Kailangan palang takpan mga tangay ang bawat singaw gamit ang kamuting ginadgad din natin mga tangay. Siguraduhin walang sisingawan mga tangay dahil kapag nagkaroon ng singaw ay magiging basa ang ating kamuting kahoy at hindi siya masarap kainin. Kung gusto mong epoxy ang gamitin mo dyan mga tangay, pwede rin kung may pambili kang epoxy. At huwag kalimutang lagyan ng butas mga tangay yung bao na nilagay nyo dyan para tatlo yan para I love you. Kung ayaw nyo ng I love you, I hate you. Habang tinatakpan nga nila yung mga singaw dyan sa may lata na yan, ako naman ay kain ng kain lamang dyan ng kamuting kahoy na aking nilaga. Oo, ang sarap-sarap niyan at marabo. At pagkatapos nga mga tangay na gumawa ng lutuan, ay huwag nating kalilimutan na lagyan ng tubig. Dahil pag walang tubig yan, anong mangyayari dyan? Pagtok ang inyong mga sinakol. At kailangan din natin sukatin ang taas ng tubig dahil pag umabot ito sa ating sinakol doon sa lalagay nating kamuti ay magkakaroon ng tubig ito at hindi na siya masarap. At ayan na nga mga tangay, ilalagay na natin sa ating pugon ang ating ginawang lutuan. Tingnan mo naman ang pugon, sobrang laki, tapos ang ating lutuan naman ay sobrang liit kaya nilagyan lang natin ng steel bar para hindi lumukot doon sa layo. Kahit kakaunting dungkol, kahit kakaunting gato nga lang mga tangay ilagay mo dyan ay sobrang init na niyan kasi nga sarado siya, wala siyang malalabasan ang apoy dyan. Saradong sarado. Kahit ikaw pang ipasok dyan, wala kang malalabasan dyan, hindi mo alam kung saan ka lalabas. Doon sa pailalim ng lupa. Buong akala nga namin mga tangay ay kulang pang init na nabibigay ng gatong na yan. Kaya dinagdagan namin ang napakalaking gatong na yan. Tingnan nyo naman ang ginagawa ni tatay. Sobrang laki ang kanyang pagdudungkol. Bagay na bagay nga mga tangay kung may mga lulutuin kang lauya dyan at napakalaking kawali na kawa dyan ang isasalang mo dyan, kaya sulit na sulit ang kanyang kalayo. Ayan na nga mga tangay, dinadagdagan pa ng panggatong ni tatay ang pugo na yan na akala namin ay hindi pa mainit yun sa para palang init na. Nalagyan ko na nga mga tangay ng asukal at hinalo-halo ko na dyan ang aking ginadgad ng mga kamuting kahoy. Nilipat nga namin mga tangay sa kabilang lutuan dahil sobrang init doon sa may ginawa naming pugon, kaya dyan na lang kami nagluto. Huwag nyo kalilimutang lagyan ng dahon ng saging mga tangay na naka-X bago ilagay ang kamuting kahoy na ginadgad para hindi kayo mahihirapang kunin ito. Yan na lang, hilain nyo yung kamuti na yan, yung dahon ng saging na yan para hindi kayo mahirapan yan magkuha. Pagkatapos nga yan mga tangay, antayin yung mag-usok-usok na yung luto na yan. Pag nakikita yung usok-usok na yung lalagyan na yan, ganyan usok-usok na. Pag nahango na nga natin mga tangay, bago natin lalagyan ng mga palaman. Nakadepende ka sa inyo mga tangay kung anong gustong palaman ang gusto nyong ipahid dyan. Kung gusto nyo namang strawberry, pineapple, chocolate. Sa akin kasi mga tangay, ang pinapahid ko dyan ay star margarine para madilaw-dilaw. Mas magandang pahiran nyo muna kaagad mga tangay habang mainit pa dahil natutunaw ang palaman dito. Sobrang sarap nga yan mga tangay pang merienda sa bukid tuwing hapon at haluan ng kape. Or habang nagkakape na nakatingin sa mga palayan na kulay birding na kawayway ang kanyang mga dahon ng kawayan, diba? At habang inaantay nga namin mga tangay na maluto yan, ay gumagawa naman kami ng karyoka ng mga bilog-bilog dyan. Dahil kailangan daw i-shape ng circle. Bago natin pipritohin mga tangay,
tangay ay kailangan natin lagyan ng asukal na tansya-tansya lang. Oo, ganyan lang para magtamis. Gumawa lang kami mga tangay ng ganyan na kasaba. Pwede na yung pamirinda at masarap na yan kainin. Sinakul pala mga tangay ang tawag namin dito sa Palawan. Sa ko yung term dito sa Palawan. Oo, sinakul. Ayaw cool. Piprituhin na nga natin mga tangay ang ating ginawang mga bilog-bilog dyan na kasaba. Yan ang tinatawag nating karyoka. Kasaba karyoka. Nilagay ko na naman dyan mga tangay ang kawali sa ginawa naming punso na pugon. Ay sa sobrang init mga tangay ay nag-aagwanta ako dyan. Oh, nag-aagwanta. Kinitiis ko ang init ng aking nararamdaman sa pugon na yan dahil sobrang usbong. Uy, nagsirit-sirit na nga mga tangay aking piniprito. Antayin natin mga tangay na maging mapula-pula ang mga bilog-bilog na yan, saka natin hanguin at ilagay doon sa daon saging. Dahil kung kulay pula na yan mga tangay, ibig sabihin luto na yan. Pero kung kulay blue, hilaw pa. Mas maganda nga mga tangay na alalahanin natin ang ating mga pakasalanan. Mas maganda nga mga tangay na alalay lang ang apoy na hindi sobrang malakas ang apoy dahil masusunog ang ating jambul hotdog. Kaya mo ba to? At yan nga mga tangay ang itsura na naprito ng karyoka na kasaba. Pagkatapos yan mga tangay ay gagawa naman tayo ng artibal na asukal para ipalaman dyan. Maglagay lang tayo ng konting tubig at konting asukal. Halo-haloin lang natin mga tangay ng konti at antayin natin mag-arnibal. Pagkatapos yan mga tangay ay isolpo natin. Isolpo at ilagay na natin ang ating binilog-bilog na kasaba para magkaroon na siya ng tamis at anghang na asukal na hindi mo maintindihan ang lasang masarap pa sa kang. Tingnan yung mabuti mga tangay, ang sarap tingnan ang sunset sa may basakan. Pag nagpunog, pag lumapot na mga tangay ang ating ginawang arnibal, saka natin ilagay ang mga bilog-bilog na kasaba cake. Tapos halo-haloin natin mga tangay para mag-mixture ang kanyang lasa. Pag okay na mga tangay, hanguin na natin at ilalagay na natin doon sa table natin at kainin na natin at talagyan ng kape. Pwede na nating tawagin mga tangay ang ating nanay at tatay at mga kapatid upang magkape dyan sa harap ng basakan habang pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran. Kaya kung ako sa inyo mga tangay, subukan nyo na rin ang mga gluto ng ganyan. Sobrang sarap dyan mga tangay dahil natural lang ang mga ingredients niyan. At hanggang dito na nga lang mga tangay dahil kakain na kami. Bye bye. Matamis. Matamis? Tapos? Tapos? Ano? Tapos? Masarap. Masarap? Anong tawag dyan? Maru, asyut mo. Sukses mo lagi.